Noong panahon ng matandang Marcos sa kanyang panunungkulan, gumanda ang takbo ng ating bansa dahil itinatag niya sa ilalim ng batas militar ang bagong lipunan. At mula noon, sa loob ng ilang panahon na nanatili ang batas militar dito sa ating bansa, lahat ng mga masalimuot na lugar at nakakatakot na lugar tumahimik, tumino at naging mapayapa. At maging sa gabi, wala ka nang dapat katakutan saan ka man lang galing kung ikaw ay pauwi na ng inyong tahanan. Dahil nga, tahimik at payapa ang ating kapaligiran. At sa ilalim ng curfew hour, ang ating mga military ay patuloy na gumagala sa buong bansa. Pero marami ang nagsabi nga na ang martial law o ang batas militar na itinatag ng dating Pangulong Marcos ay lubhang napaka-babaw, mild, ika nga, hindi talaga martial law na malupit at mabalasik. Bagamat nga nag-martial law dito sa atin, dahil nga para maibangon ang bagong lipunan. Dahil nga naging talamak na at naging bulagsak ang ating bansa dahil sa magulong sitwasyon. Kabi-kabila ang kaguluhan, kabi-kabila ang panganib. Kaya nagiging magulo ang kapaligiran. Paano ba niya itinatag ang martial law at bakit niya to itinatag? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Sana'y samahan niyo ako. Ayan, magandang hapon mga idol, magandang hapon. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno, samahan niyo ako sa pagpapatuloy nitong ating kwentuhan. Naway samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video ito. Alam niyo ba mga idol, ang ating dating Pangulong Marcos nung sa kapanahon ng kanyang panunungkulan, ang kalagayan ng ating bansa ay tulad ngayon na makalimuot, magulo, walang kapayapaan, kabi-kabila ang krimen na nagaganap, lubang nakakatakot ang ating lipunan. Kaya nga, noong panahon niya, bunga ng mga ganyang kalagayan, ay idiniklara niya yung batas militar para masupil at masugpo ang lahat ng uri ng kasamaan. At upang manumbalik ang ating bansa sa mapayapa at maayos na kalagayan. At mula nga nung itatag niya at tiniklara ang batas militar, kalintabay nito ay itinatag din niya yung tinatawag na bagong lipunan. Dahil sa paglipas ng panahon, habang nananatili sa batas militar ang ating bansa, naging mapayapa naman ng lahat at tumahimik. Lahat ng kasulok-sulukan ng ating bansa na kinakatakutan
tumino at naging mapayapa. Kahit saan kang pumaling ng ating bansa, wala kang dapat katakutan. Dahil mula nung maghari ang batas militar, lahat ng mga tarantadong tao at mga notorious ay nanahimik. Dahil bukod dyan, merong SONA. May naging SONA tuwing madaling araw. At dyan sa SONA ang dinadaos, dyan maraming mga pusakal na matagal na palang wanted na hindi nahuhuli. At dyan maraming natimbog. Dahil kasi kapag inabot ka ng SONA, sisiya sa ating maigi yung sistema ng pagkatao mo, dadaling ka sa krami. O lahat ng tangay sa SONA, kung hindi sa krami dadalhin sa Fort Bonifacio. At doon re-revisahin ang pagkatao nyo. Hanapan ka ng ID, etc. kung ano-ano. Kapag wala kayo pinagkita, sisiya sa atin ang record mo. Kapag na-verify na ikaw ay may kaso, lalo't matagal na, matik, kulungan ang bagsak mo. Kaya noong mga panahon na yon, talagang tumino at tumahimik ang ating bansa. At sa ilalim ng bagong lipunan, naging mapayapa ang lahat. At nagkaroon tayo ng mga dayuhang investor. At unti-unting kinilala ang ating bansa na isa sa mga bansa na unti-unting sumusulong at umuunlad. Nung maramdaman ng ating Pangulong dating Marcos na okay na ang lahat at tahimik na, wala nang kaguluhan, ang malaking pagkakamali lang niya, inalis niya ang martial law. At nag-declare siya ng snap election. Sa snap election, nanalo siyang muli. Ang katunggali niya noon ay si Cory. Tumakbo. Pero, sa kabila ng kanyang pag-upo, muli na namang umusbong ang kung ano-anong karahasan hanggang sa nauwi ito sa People's Power. Nung mag-People's Power, diyan na natanggal ang ating dating Pangulong Marcos at ang pumalit ay si Cory Aquino. Nung umupo ang Cory Aquino, inakala ng mga tao nagaganda ang takbo. Subalit, ito tayo ngayon. Mula sa kanya hanggang sa mga sumunod na pumalit sa kanya bilang Pangulo, ito tayo ngayon. Kaya, kung paano ang kalagayan ng ating bansa noong panahon ng matandang Marcos at ngayon ang nanunungkulan ay ang kanyang anak, Batang Marcos, ganoon ang kasaysayan. Bumabalik tayo sa dating lumang lipunan. Ngayon, ba't ba niya itinatag ang martial law? Dahil nga sa masalimuot na kalagayan ng ating bansa. Yun ang talagang pangyayari. At may palatandaan bago niya itinatag ang martial law. Nagpundar siya ng mga magagandang kagamitan ng ating militar. Tinaas ang sweldo ng mga militar. Inarugang maigi. Kaya nung ibaba niya ang martial law, solido ang militar. Pero doon sa mga nakaranas ng martial law tulad ko at yung mga senior dyan na kagaya ko, hindi naman talaga malupit ang martial law. Kaya kung muling itatatag yan at ganun pa rin ang sistema, walang dapat katakutan ng mga kagaya nating matitinong tao. Ang matatakot lang dyan, yung talagang mga walang ya, ay yung mga notorious, yung mapaggawa ng mga kalokohan, tulad ngayon. Kung sakaling mauulit ang martial law,
Ang nakakatakot lang dito sa ating bagong Pangulo, bagamat Marcos din ito, baka hindi katulad ng yapak ng kanyang ama ang kanyang gawin sa martial law. Maraming bansa nagsasabi ang martial law natin hindi tunay na martial law. Dahil nung nag-martial law sa lugar ng may bansang nag-martial law, talagang malupit. Oo. Binabaril ang mga tao na naaabutan sa kalye. Yan ang tunay. At ang martial law, ang tunay na martial law, marami nagsasabi, 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Pagdating ng alas 6 ng hapon, wala nang gagala sa kalye. Nasa bahay na lahat. Pero ang ginawa ng ating dating Pangulo, hindi ganon. Alas 12 ng gabi, bago manahimik at wala nang pwedeng gumala. Kumbaga, yun ang curfew hour. Pero ang tunay na martial law, alas 6 ng hapon, curfew hour na yan, wala nang pwedeng gumala. At yan, kung mauulit ang martial law sa pamamagitan ng ating bagong Pangulo ngayon, sana naman, sundan lang niya yung dating sistema ng ginawa ng kanyang ama. Kasi kung ang gagawin niya, tunay na martial law, yung 6 to 6, pagdating ng alas 6 ng hapon, wala nang pwedeng gumala. Yan ang nakakatakot. At yung tunay na martial law, kapag inabot ka sa kalye, hindi ka na hulihin, babariling ka. May mga bansang nag-martial law, ganyan ang taktika. Pero sa atin, hindi. Palibasa nga tayo, ang ating Pangulo, makatao, maka-Diyos. Kaya inilagay lang niya sa tama. O, di ba? Ganun pa man, talagang lahat ng mga notorious, lahat ng mga mapaggawa ng aliwaswas, lahat ng mga mapaggawa ng kalokohan, tumino. At nung panahon na yun, uso yung mga jeprox. Pag nahuli ka, nakarpyo ka, mahaba ang buhok mo, tsak uuwi ka kalbo. Oo, pagdating mo sa krami, gugupitan ka ron. Kaya sa ayaw at sa gusto, titino talaga eh. Pero hindi pa malupit yun ha. Hindi kagaya ng ibang martial law sa ibang bansa. Kaya nga tinatag niya ang martial law kasi nga, sobra na eh. Nakalimuot na masyado ang ating lipunan. May mga lugar na kinakatakutan na. At wala ng kapayapaan tulad ng nangyayari sa atin ngayon. O, di ba? Nauulit yung mga pangyayari noon. Kasi bumalik na nga tayo sa lumang lipunan mula nang mawala ang dating Pangulong Marcos. Ang malaking pagkakamali nga lang niya, bakit inalis niya yung curfew at inalis niya yung batas militar. Sana, lumuwag na rin lang tayo. Hindi na niya inalis yun. Pinanatili na lang sana. Para mananatili tayong nasa magandang sitwasyon at kalagayan. Di ba tama? Ngayon kasi, palibasa nga, makatao, makadiyos ang ating dating Pangulo. Gusto niyang maging ano tayo ulit. Inalis niya ang martial law. Pero, kahit inalis niya ang martial law, kung hindi siya nag-ano ng snap election, ipapatuloy pa rin niya yung kanyang panunungkulan. Palagay ko, hindi tayo mababalik sa lumang lipunan. Ngayon, nandito tayo ngayon, sa lumang lipunan. Bumalik tayo sa dati. Kung ano yung sitwasyon nung before martial law, ito tayo ngayon. Kaya, itong pangyayari sa atin na to, hindi natin alam kung pag sinundan ng Pangulo natin ngayon, ang yapak ng kanyang ama, hindi malayong mangyari na maulit ang martial law. Dahil kasi nga, di ba, lahat ng pinundan ng kanyang ama sa military, nangawala. Nadagas lahat. O, ultimo yung PNOC natin, wala na eh. Pag-upo ni Cory, tinanggal lahat yun. Ayaw ko saan napunta. Oh, buti nga, hindi hinahanap ni Bongbong ngayon yan. Na para papanagutin yung mga nakaraan. Di ba? Ang ginawa ni Bongbong, pundar na lang siya ng panibago. Magpupundar siya ng panibagong armas. Panibagong ano ng ating mga militar. Ang gaganda na. At marami nang sumusuporta sa atin.
ganyan-ganyan nung ibaba ng Pangulong Marcos, ng dating Pangulong Marcos, ang martial law. Inayos niya muna ang militar. Noong panahon ng matandang Marcos, yung Philippine West sila yan. Hindi makaporma ang Chinese dyan. Oo, hindi makaporma. Pero ngayon, di ba, nabuburaot, binuburaot yung ano natin. Pero unti-unti, parang nabubusit na rin yata itong Pangulo natin, o di ba? Nagbibigay na rin siya ng mga mabibigat na ano dyan sa Philippine West na yan. O, di ba? Unti-unti, na-alerto na rin ang China. Kasi noong panahon ng matandang Marcos, dito nga pinay ng squad sa atin, yung drug lord si Lim Sing O, di ba? Kinatakutan tayo ng China noon. At lahat ng mga drug lord, ultimo mga yakuza na nagkalat dito nung panahon ng martial law, nangawala, lumayas. Eh ngayon, ang dami na naman sindikato dito, ang dami na naman drug lord. Oh. Kapag ibinaba ni Bongbong sa pangalawang pagkakataon ang martial law, lalayas lahat yan, titinunan naman itong bansa natin. Sa tingin ko, yan lang talaga magiging solusyon. Kasi, kita mo senador, kapwa senador, bangayan. Kongreso, kapwa kongreso, bangayan. Paano makakapagtrabaho ng maayos? Paano titino ang ating bansa kung ganyan ang sistema? Oh. Kaya nung panahon ng martial law, tinanggal ni Marcos lahat yan. Tanggal ang senador, tanggal ang kongreso. Ang naiwan lang, mga gobernador at mga mayor. Di nawala ang bangayan. Nawala magiging hadlang sa mga proyekto. Ito maraming proyekto ang ating Pangulo ngayon, pero nahahadlangan ng kabi-kabila. Nahahadlangan. Pero pag ibinaba niya ang martial law, lipad lahat yan. Mula sa Kongreso hanggang sa Senado. Tanggal lahat yan. Gaya ng ginawa ng kanyang ama. Nung alisin lahat yan, wala naging hadlang sa proyekto. Tuloy-tuloy. Gusto niyo bang maulit yung pangyayari nung nakaraan? Kung ayaw nyo maulit yung nangyari nung nakaraan na ibinaba ang martial law, tumulong na kayo sa ating Pangulo. Tulungan nyo na maipaunlad itong ating bansa. Trabahuin nyo na yung mga dapat yung trabaho. Hinalal kayo ng tao para magserbisyo. Napakabait na Pangulo natin. Ganyan-ganyan si Marcos noon. Napakabait, pero tinatarantado. Sa ngayon, mabait din itong Pangulo natin, tinatarantado rin. Ako, gusto ko talaga kung magmamartial law, nakaranas na ako niyan Pero sana naman, kung ibababa ng ating Pangulo ang martial law, sundan lang niya yung plataforma ng unang martial law na binaba ng kanyang ama. Kung maghihigpit man siya, konti lang. Para tumino. Palagay ko, yan lang ang solusyon para tumino itong bansa natin. Bumalik tayo sa bagong lipunan. Wala na nanumbalik na tayo sa bulok ng sistema. Lumang lipunan. Andyan na naman lahat ng karahasan, Kabi-kabila. Diba, tama mga idol? Yan naman, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa nakikita natin sitwasyon. Kung gaano kagulo ang ating bansa nung before mag-martial law sa panahon ng matandang Marcos, ganun tayo na uulit ngayon, magulo. Hindi mo mga may tungkulin, hindi magkakasundo. Ano ang solusyon dyan? Para mawala lahat yan. Kahit nakatatapos na ng eleksyon, sibak lahat yan kapag ibinaba ang martial law. Tanggal lahat yan. Sana, bago mangyari, ayan nangangamoy martial law nga Kapag naulit ang batas militar at mas malupit kaysa sa dati, kawawa itong mga ito. Ang dapat na naman matakot yan, yung mga gumagawa ng kalokohan Pero sa kagaya natin, ang mga matitino naman tayo at sumusunod tayo sa batas, wala tayong dapat ikatakot. Kasi ang batas militar, kung nasa bahay ka nananahimik ka, hindi ka naman pupuntahan para kalad ka rin ka sa labas at i-firing squad di ba? Ganun. Kaya sana, bago mangyari mga ganyang pangyayari na mauulit ang batas militar, kumilos na kayo.
makipagkaisa na kayo sa Pangulo. Trabahuin nyo na yung mga dapat yung trabahuin. Nakakaawa ating Pangulo, kabi-kabila, binabatikos. Sa kabila ng maganda niyang pagsisikap, nawawalan saysay. Di ba? Ang tanong, may karapatan ba siyang ibabang Marcelo? Meron. Pangulo siya eh. Kapag ka nasa mahigpit na kalagayan ng bansa, may karapatan siya. Kagaya ngayon, sa nangyayari ngayon. Magulo na. Oh. Hindi niyo ba napapansin? Inaayos na niya ang militar ngayon. Ganyan ang ginawa ng kanyang tatay nung una. Inayos ang militar. Oh. Ngayon, hindi lang militar ang makakatuwang, pati mga pulis. Nung panahon ng matandang Marcos, ang mga pulis, pagbaba ng Marcelo, floating. Kaya ang ginawa ng matandang Marcos, para wag magmukhang tanga ang mga pulis, inintegrated. Oo. Isinali sa militar. Kasi ang mga pulis hindi naman sakop ng militar yan eh. Under ng militar yan eh. Kaya pag ibinaba ang Marcelo, wala yung silbi mga pulis. Pero ang ginawa ng dating Pangulo, para magkaroon sila ng silbi, inintegrated sila. Inaffiliate sila sa militar. Oh. Tatandaan ko pa yung chewing ko nung pagbaba ng Marcelo eh. 1 linggo na sa bahay. Sabi ko, wala ka ba duty? Sabi niya, wala. Floating kami. Nagantay kami ng tawag. Pero, itinraining sila ng 15 days yata sa sistema ng militar. Kasi wala naman silang alam sa militar eh. Iba ang operation ng militar sa pulis. Ayun, nung after 15 days yata, duty na sila ulit. Ganyan. Pag salamat na marami mga idol sa Metro Sabalin itong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Sana nakuha niyo yung istorya tungkol sa Marcelo kung bakit ibinaba ng dating Pangulong Marcos ang Marcelo. Oo. Pagbaba ng Marcelo, itinatag niya ang bagong lipunan. At sa ilalim ng bagong lipunan, nagsimulang umunlad at tumahimik ang ating bayan. Naging payapa ang lahat. At saka nung panahon ng Marcelo, sa totoo lang, wala kang dapat katakutan kahit gumala ka sa gabi. Basta't meron ka lang curfew pass. Oo. Nakatakutan mo lang pag wala kang curfew pass. Kasi pag wala kang curfew pass nung panahon ng Marcelo, kapag dadaanan ka ng mga military, ngayon nung araw, meron tinatawag na Metrocom, Metropolitan Command. Ang kapartner niyan, yung mga PC. Oh. Pag nadaanan ka niya, wala kang curfew pass, krami, bagsak mo. Kaya dito sa Bonifacio. Pero pag meron ka namang curfew pass, at walapit ka na sa area ng kanilang rorondahan, ihahatid ka. O ako mga idol, nang beses ako nakaranas pa curfew eh. Nung una akong na-curfew, wala akong curfew pass. Nagtiis ako sa krami. At nung panahon na yun, kapag ikaw nadala sa krami, sa pamamagitan ng curfew, alas 4, ililip na yung curfew hour, hindi ka pa rin makakauwi kapag hindi mo nabuo yung kanta ng yung national anthem natin. Papakantahin kayo isa-isa nun pag hindi nyo nabuo yun. Ang sino makabuo, kanya-kanyang uwi. Oo. Kahit abutin ka ng sikat ng araw, ba't di mo nabubuo yun? Doon ka pa rin. Doon nga man nalaman na marami palang hindi alam yung kanta ng national anthem natin eh. Pero nung magkaroon ako ng curfew pass, nakaranas ako makarfew sa daan, ninatid ako ng Metrocom. O, ang rota nila dito sa Makati, galing ako ng Mandaluyong, natid ako. Nadaanan nila ako dyan sa may banda Shaw Boulevard. O. Sir, curfew na. Sabi sa akin, opo sir, curfew pass mo, pinakita ko. Saka na uwi, sabi ko, Makati sir eh. Ay nung panahon ng curfew, wala ka naman sasakyan, maglalakad ka talaga. O sakay na sir, hatid ko kayo. Yung primero, nag-aalinganan pa ako. Dahil siyempre, puta, military yan. Hindi mo alam kung saan dadaling ka yan eh. Pero mamabait sila. Natid ako dito. Pagdaanin na ng HR, sabi sa akin, oh, sir, Makati na to, saan ka rito, bahala ka na. Ganun. At kahit wala ka namang masakyan, maglakad ka mag-isa, wala kang dapat katakutan. Walang haharang sa'yo, walang mang-hold up, walang mangungursunada.
tahimik ang kalsada. So, ang makakasabay mo lang, pag nagkataon, mga kapwa mo lang na nagtatrabaho na umuwi ng gabi na may mga curfew pass. Kayo magkakasama. Ganon. Kaya kung maulit ang Marcelo, sa mga kagaya namin na nakaranas yan, okay lang yan. Oo. Pero itong mga bago ngayon, itong mga kabataan natin, pag nakaranas ng Marcelo to, taranta ito. O lalo yung mga tarantado, anak ko, sigurado, tiktok lahat yan. Oo. Kaya sabi ko nga, ang matatakot pa sa Marcelo, yung mga mapaggawa ng kalukuhan. Pero kung hindi ka naman mapaggawa ng kalukuhan, wala ka dapat ikatakot. Kagaya namin, nakaranas na kami ng Marcelo. Wala kaming dapat ikatakot yan. Nasubukan na namin eh. O, di ba? Tama? Paano mga idol ha? Salamat na marami sa Maikli Sandali. Sinamahan niyo ako sa kwentuhan natin ito. Ha? Kung may mga comment kayo, lagay niyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo. So, paano? Hanggang sa muli. Paalam!